Hello everyone, I'm Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, Institute of Salmian. The program like is share, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat ating mga viewers, listeners dito po sa ating YouTube channel. Ang kapayapaan at habag biyan ng Diyos ay sumasa ating lahat sa magitan ng ating Panginoon Jesus Cristo. Ito po lingkod yung Kristo Jesus, Pastor Tamaka, Apostolic Believers for Christ International. Patuloy po tayo mga kapatid na magpasalamat o masalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos sa bawat araw. Patuloy po ang biyaya ng Diyos sa atin, kaya purihin, pasalamatan, lahatiin ang Diyos sa kanyang kabutihan na bigay sa atin sa mga araw na ito. Nakatilipan po tayo is June 20, 2024. Ito mga kapatid, ang kalooban ng Panginoon na tayo talaga ay matili po matatag sa ating pananampalataya. Now, ang banal na aklat ng papatunay na ang pananampalataya natin mga kapatid, ito po ay bigay ng Panginoon. Ang ating pananampalataya, hindi po ito sa ating pagsisikap. Ang pananampalataya natin ay bigay lang po ng Panginoon. Kaya patuloy tayo na magpasalamat at ipakita natin na ating pananampalataya mga kapatid ay buhay. Kailangan magbubunga po ating pananampalataya, kasi ang pananampalataya ito bigay po ng Diyos. Ay po sa 1 Timothy in chapter 1 in verse 14, ito po ay sinabi ni Apostol Pablo na ito po ang pananampalataya natin, ito ay kaloob lang, bigyan ng Diyos sa atin. Pakinggan natin ang sabi ng Biblia sa 1:14 sa unang Timoteo. Pakinggan natin mga kapatid. Sadyang napakalaki ng biyayang ipinagkaloob sa akin ng ating Panginoon, pati na ang pag-ibig at pananampalataya na napasa atin dahil kay Kristo Jesus. So yan po maliwanag mga kapatid na kaloob, no? Bigay kung kaloob lang. Ang ating pag-ibig sa ating kapwa sa Panginoon ay bigay din ito ng Diyos, at ang ating pananampalataya kaloob kung bigay ito ng Diyos. So kaya ipakita natin na tinatanggap natin itong kaloob na ito. Dahil po kung hindi po natin tanggapin ang kaloob na ito, itong pananampalataya, so wala po tayong maasahan na kaligtasan. Dahil po ang pananampalataya ay makarating lang sa atin kung makamta ng tao ang pananampalataya dahil po sa napakinggan. Ayon po sa GSD City dito po sa Roma, pakinggan natin. Nasampalataya lang ang tao kung maririnig niya ang mensahe tungkol kay Kristo, at maririnig lang niya ito kung may mga ngaral sa Kanya. So paano po tayo mga kapatid nakapagawa ng video? Dahil po isinukol lang tayo ng Panginoon na ang ating gagawin niya yon, na iparating lang natin ang mensahe ng Diyos sa buong sanlibutan. So makinig man ang tao hindi, tanggapan ang tao hindi, ang malaga po ay naparating na po natin ang mensahe ng Diyos. Dahil po magandang balita, ito po ay pinapangaral sa buong sanlibutan, at saka darating na po ang wakas. Ayon po sa 24 in verse 14 dito po sa Mateo. Pangangaral sa buong mundo ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos, upang malaman ito ng lahat ng tao, at saka darating ang katapusan. So, upang malaman ng tao at saka darating na ang katapusan. So, totoo po yung mga kapatid, no? So, kaya itong ginawa natin, hindi po ito ginagawa natin dahil magpakilala tayo o tayo mga Apostolic Believers of Christ o pastor. Hindi po. Tayo po ay pinagkalooban lang po ng Panginoon na mapangaral natin ng magandang balita, dahil po darating na po ang wakas. Now, ngayon mga kapatid, narinig na ang lahat ng bagay ayon po sa sinabi ni Haring Solomon. Kapatid, dito po sa Ecclesiastes kung mangaral, Kabanata 12, talata 13. Ganito po ang sinabi po ni Haring Solomon sa kanyang sulat, na lahat ay narinig na. Ngayong nabasa mo na ang lahat ng ito, ito ang aking huling payo. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos.
dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. So ngayon, narinig na po natin. So ano ang payo, mga kapatid? Matakot tayo sa Diyos at sundin natin ang kanyang mga utos dahil ito ang tungkulin natin dito sa sanlibutan bilang mga mananampalataya. So yan mga kapatid, ang napakahalaga po na malaman mo natin na may katungkulan pala tayo. Hindi lang si pastor, hindi lang si father, hindi lang si brother, sister, at kahit sino man tagapagturo, lahat po tayo may katungkulan. Tandaan po natin mga kapatid, lahat po tayo may katungkulan kasi ang sinabi ni Haring Solomon na ngayon narinig na natin ito. Ngayong nabasa mo na ang lahat ng ito, ito ang aking huling payo. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. Ito ang payo. Nagawa ba natin itong payo? May payo po ang Panginoon sa atin po na nakarinig na matakot tayo sa Diyos at sundin natin ang kanyang mga utos. Kasi nakarinig na po tayo. Ang tanong, may takot ba talaga tayo sa Panginoon? Kung wala tayong takot, so labag po natin ang kalooban ng Diyos sapagkat, mga batid, matakot tayo. Ang sabi ng Biblia, matakot kayo sa Diyos at sundin niyo ang kanyang mga utos sapagkat ito, no? Ito ang katungkulan ng lahat ng tao. So kailangan natin mga kapatid yan malaman na dapat tayo matakot sa Panginoon dahil ito katungkulan pala natin. Ang tanong kung natakot ba tayo? Kasi kung may takot tayo sa Panginoon, so talagang ginagawa natin ang kanyang kalooban. Sapagkat kailangan natin mapatunayan na talaga tayo po ng mga may manampalataya ay dapat natin malaman kung ano talaga ang pinakamalaga sa paningin ng Diyos. Ano ba talaga ang dapat natin gawin? Matakot sa Diyos at sundin natin ang kanyang mga utos dahil ito ang katungkulan natin bilang mga mamamayan ng Diyos at sinabing manampalataya. Kaya kailangan natin mga kapatid ipakita talaga may takot tayo sa Diyos sapagkat wala tayong takot sa Diyos, napastangan natin ang Diyos, no? Kailangan natin malaman kung ano ang dapat natin gawin bilang mga mananampalataya. Kailangan natin gawin ang kalooban ng Diyos at ating ipakita sa mata ng Diyos, sa mata ng tao na talagang may takot tayo sa Panginoon. Sapagkat kung may takot tayo sa Panginoon ay makikita po yan, kapatid, makikita po yan sa buhay po natin kung talagang totoo ba talaga, no? Totoo ba talaga na natatakot tayo? Sapagkat ang may takot ay sumusunod sa kanyang kinatatakutan. Na kung natakot tayo sa Panginoon, so tama po yan. Sapagkat yun po ang sabi ng Panginoon, ito ang huling payo na matakot tayo sa Panginoon. Ngayong nabasa mo na ang lahat ng ito, ito ang aking huling payo. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. Yan po dahil sa verse 14, haharap tayo sa hukuman at tatanggap tayo ayon sa ating gawa na kubli man o nahayag. Sapagkat hahatulan tayo ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginagawa, mabuti man o masama, hayag man o lihim. Ayan mga kapatid, napakaliwanag po. Kailangan natin malaman kung ano talaga ang nararapat na pamuhay dahil ang Panginoon nagbigay po sa atin, no, ng ating mga pangailangan sa bawat araw. Kaya kailangan natin gawin ang huling payo. Ang sabi, matakot kayo sa Panginoon at sundin ninyo ang kanyang mga utos dahil ito'y katungkulan ng bawat tao dito sa ibabaw ng lupa. Na mga kapatid, pareho lang po mga kapatid ang ating pamuhay sa libutan. Sinabi po Ecclesiastes, Kabanata Siyam, talata 1 hanggang po sa 4. Pakinggan natin. Inisip kong mabuti ang lahat ng bagay, at nalaman kong nasa patnubay ng Diyos ang matutuwid at marurunong. So ang matuwid at marunong nasa patnubay po ng Diyos. Kaya bakit ay naging matuwid at naging marunong sa salita ng Diyos? Sa patnubay po ng Diyos. Tandaan po natin yan mga kapatid. Pati ang kanilang mga ginagawa. Pati na ang kanilang mga ginagawa. Pero hindi nila alam
kung ang kasasapitan ba nila ay pag-ibig o puot. Hindi alam kung kasapitan natin pag-ibig o puot. Kasi bawat araw talaga, hindi maiwasan natin at naramdaman kung talaga mapakita ang pag-ibig o puot ba talaga ang naramdaman natin sa ating kapwa. So natin alam, mamaya napuot tayo, ngayon umiibig tayo, mamaya napuot tayo. Pero mga kapatid, alam po ng Diyos kung paano tayo ituwid para po na hindi tayo mahatulan tulad ng sanlibutan, mga kapatid. Pakinggan natin sa verse 2 up to 3. Iisa lang ang kasasapitan ng lahat ng klase ng tao. Ang matuwid at ang masama, ang tama at ang mali, ang malinis at ang marumi, ang naghahandog at ang hindi naghahandog. Pareho lang ang matuwid at ang makasalanan, at pareho lang din ang sumusumpa at hindi sumusumpa. Ito ang hindi maganda sa lahat ng nangyayari rito sa mundo. Iisa lang ang kasasapitan ng lahat. At hindi lang iyan, kundi pawang kasamaan at kamangmangan ang iniisip ng tao habang nabubuhay. So, hindi maiwasan talaga. Kamangmangan, kasamaan ang iniisip ng tao habang nabubuhay. Kaya tinuturuan natin ng Diyos para yung mga masama na pamuhay ay iwasan natin. Kasi alam ng Diyos na puro na lang kasamaan. No? Ito ang sinabi ni Haring Solomon sa Ecclesiastes Mangaral chapter 9 verse 3. Ito ang hindi maganda sa lahat ng nangyayari rito sa mundo. Iisa lang ang kasasapitan ng lahat. At hindi lang iyan, kundi pawang kasamaan at kamangmangan ang iniisip ng tao habang nabubuhay. At pagkatapos ay mamamatay din siya. Diba? Yan mga kapatid ang hindi pwede talaga gano'n na lamang pumuhay natin. Kaya nga, tinuturuan natin ng Diyos kasi ang ating pumuhay sa libutan, alam po ng Diyos na talagang masama, no? Masama na pumuhay ang ating mga kapatid ginagawa hanggang sa mga araw na ito. Kaya tinuturuan tayo ng Diyos para po maiwasan ang masama at tayo mamuhay po ng matuwid kasi yun po ang iniisip ng mga tao, no? Habang buhay ang tao, masama na pag-iisip, kamangmangan, kasi kahit na po na walang alam, may alam po na yan, pastor. Nagbasa din ako ng Biblia, pastor. No? May religion kami, pastor. May religion kami. Minsan po yung po ginagamit po na rason, yun po ang dahilan na kamangmangan kasi ayaw niya tanggapin ang kalooban ng Diyos. So kamangmangan po, verse 4, pakinggan natin. Habang may buhay ang tao, may pag-asa. May kasabihan nga, mas mabuti pa ang buhay na aso kaysa sa patay na leon. Kaya lang, habang buhay pa may pag-asa. Kasi tinuturuan tayo habang buhay tayo, tinuturuan tayo ng Panginoon sapagkat habang buhay ang tao, masama, no? At mangmang ang pamuhay. So kaya nga, iniwasan natin ang mangmang at masama pamuhay kasi ayaw ng Diyos na gano'n na lamang kasi gano'n talaga ang ugali ng tao, masama at mangmang. So kahit na hindi alam, naging sabihin natin na bumataas at nagkukunwari na may alam pero wala na nga, mangmang nga, no? At saka masama ang iniisip kahit na hindi katotohanan, masama ang isip na kaagad ng tao kasi yun talaga ang ating buhay sa libutan, hindi natin makaiwas habang nabuhay ang tao sa mundo. Diba? Maliwanag sa verse 3, anong sabi ng Biblia? Habang tayo nabuhay sa libutan, ito po ang ugali natin. Ito ang hindi maganda sa lahat ng nangyayari rito sa mundo. Iisa lang ang kasasapitan ng lahat. Isa lang ang sasapitan, lahat mamatay tayo. Isa lang po ang sasapitan, mamatay tayo. At ito. At hindi lang iyan, kundi pawang kasamaan at kamangmangan ang iniisip ng tao habang nabubuhay. At pagkatapos ay mamamatay din siya. Diba? Kamangmangan, masama pag-iisip habang siya nabubuhay. Ang buhay pa tayo, kung sabihin hindi ka kasali dito. Lahat tayo, kasali tayo dito sa mensahe na ito. Ito po, isang paalala lang po. Iba ka po nagmangmang tayo, kahit na po walang alam, nagmangmaangan na lang tayo, sinabing may alam, kahit na po wala. No, tandaan po natin. Yan po ang pinakamalaga na malaman natin. So, dapat natin ituwid ang ating pamuhay, iwasan na po ang masama, kasi yan na po, mga kapatid, talikuran na po natin ang makamundong pagnanasa. Kasi yan lang po minsan mga kapatid ang naisipan ng tao, hindi na po ang kalooban ng Diyos, kaya ang dahilan kaparusahan po ating kantungan. Pero ayaw ng Diyos talaga magparusahan ng tao kasi habang buhay pa tayo may pag-asa. So yun po ang sinabi ng Biblia mga kapatid, na habang buhay
may pag-asa. So kaya huwag tayo mawala ng pag-asa talaga. Dahil buhay pa tayo, may pag-asa pa po. Kasi ang sinabi po sa Ezekiel, mga kapatid, ito po ay sinabi ng Propeta Ezekiel sa 18 and verse 21 sa Ezekiel. Ganito po ang sinabi ng Biblia. Pakinggan natin si Propeta Ezekiel. Ganito po ang kanyang sinasabi, mga kapatid, ayon po sa Biblia. Sa 18:21. Ganito po, pakinggan natin. 18:21 sa Ezekiel. Ngunit kung ang taong masama ay magsisi sa lahat ng kasalanan niya at sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng matuwid at tama, hindi siya mamamatay, kundi patuloy na mabubuhay. Ganun po ha. So habang nabay sa limutan, masama, masama ang ating pag-iisip. Pero kung tumalikod ang tao sa kasamaan, ngunit kung ang taong masama ay magsisi sa lahat ng kasalanan niya at sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng matuwid at tama, hindi siya mamamatay, kundi patuloy na mabubuhay. Amen. So ganyan po ating kalagayan. Kaya hindi po pwede, mga kapatid, na maging mangmang tayo. Kasi Biblia po nagsasabi na habang ang tao ng buhay sa limutan na ito, mangmang na pumuhay at masama ang pag-iisip. Kasi yung galing sa isip po ang ginagawa ng tao, masama po. Tulad ng pumatay, nangalunya, nakikiapid, nanginihirap ng kapwa, nagsinungaling. So ganoon po, masama po yan ang pag-iisip. Kasi hindi mo magawa yung pag hindi galing sa isip mo yan. So yan po masama na pag-iisip. Mata sa sarili, pumatay, nangalunya, kiapid, nagsaksi ng kasinungalingan, nanginihirap ng kapwa. Yun po, galing po sa isip yan. At nagmula sa puso po yan. Bago pumasok sa yung isipan, galing po sa puso. At yun po ang nagpaparumi sa atin. Ngayon, dahil sa ating pananampalataya sa salita ng Diyos, ay nagbago po tayo. Kasi alam po natin na masama talaga ang pamumuhay ng tao sa libutan. Pero gusto ng Diyos baguhin ang ating pamumuhay na ang kasamaan natin ay iwasan na po. At mamuhay po tayo ng mga maka-Diyos at maayos. Pakinggan natin, mga kapatid, sa verse 22. Dito po din sa Ezekiel 18:21-22. Hindi na siya mananagot sa lahat ng nagawa niyang kasalanan, at dahil sa ginawa niyang matuwid, patuloy siyang mabubuhay. So hindi na siya mananagot sa kanyang ginawang kasalanan, at dahil siya matuwid, patuloy siyang mabubuhay. 23. Mga kapatid, ngunit hindi po malugod ang Diyos kapag namatay ang masama. Ako, ang Panginoong Diyos, ay hindi natutuwa kapag namamatay ang masama. Yan po, hindi matutuwa ang Diyos kapag namatay ang masama. Bakit? Ginawa naman ang tao para po sa Kanya, para sa Kanyang kaharian, pero kapag namatay ang masama, ay na po sa Kanya, kasi ang masama sa Diablo talaga yun. So yun, ano na lang ang plano ng Diyos, na sana po magkaroon lahat ng pagsisi at tumalikod sa masamang pamumuhay, namatay tayo ng masama. Ibig sabihin, binabaliwala natin ang salita ng Diyos kasi namatay tayo ng masama. Pero habang buhay pa tayo, may pag-asa. Ayon po sa mga ngaral, Ecclesiastes, Kabanata 9, talata 4. Habang buhay, may pag-asa. Kaya huwag natin hayaan na itong buhay na titira sa atin ay masayang lamang, mga kapatid. Sana po patuloy tayo na makinig, kasi ang ating pagkikinig, diyan tayo nagkaroon ng pananampalataya. 24. Masaya ako kapag nagsisi siya at patuloy na mabuhay. 24. Pero kung ang taong matuwid ay tumigil sa paggawa ng matuwid, nagpakasama at gumawa pa ng kasuklam-suklam gaya ng ginagawa ng mga taong masama, patuloy pa rin kaya siyang mabubuhay? Siyempre hindi. Kalilimutan na ang mga ginawa niyang matuwid. At dahil sa pagtataksil niya sa akin at sa mga ginawa niyang kasalanan, mamamatay siya. Yan po ang kalagayan natin, mga kapatid. Sana po, hindi naman ganyan ating kantungan, kasi alam ng Diyos po na talagang sa ating panahon ngayon ay hindi talaga tayo karapat-dapat pa sa kanyang kaharian.
Dahil ang Biblia nagsasabi talaga sa Ecclesiastes ng mga aral, kabanata 9 talata 3, na habang nabuhay tayo sa libutan, masama, no? Masama na pag-iisip at itong kamangmangan na pamumuhay na nagkukunwari. Kahit walang alam, may alam, nagbasa ng Biblia lang, may alam na po siya. Hindi po. Karunungan mula sa Diyos ang kailangan natin upang tayo magkaroon talaga ng tunay ng pagkamit ng kaligtasan. Maraming salamat po sa mga viewers natin, listeners, dito po sa channel sa Facebook. Maraming kapayapaan habang ng Diyos ay sa ating lahat sa pagitan ng ating Tunay Kristo. Ito po yung Kristo Jesus, Presidente Baka Apostolic, Believers of Christ, International. Sabi sa isa, grace, mercy, in peace. Be with you us, Jesus Christ. Amen.